Sa totoo po, nag-umpisa ang Ilaga noong 1967 na kung saan ang mga Magic 7 ay pinatawag ang mga victims ng land grabbing na ginagawa noon ng mga armadong Muslim within the area of Christian communities within the province of Cotabato as a whole. After the conferences ng different leaders ay mayroong nakapagsabi na sana ang pangalan na magiging organization laban sa mga masasamang loob ay Ilaga. After that conferences, karamihan na sumama o sumali sa Ilaga organization ay ang mga biktima ng mga harassment, lalong-lalo na po na ang mga lupa inaagaw padaan sa mga armadong grupo na pinapakita sa bawat pamilya na may-ari ng mga lupa na inaagaw ng mga Muslims na may mga barel. Hanggang po nasipaglayas ang mga land occupants na mga Kristiyano na kung saan po tumagal hanggang sa panahon ni President Ferdinand E. Marcos na kung saan po ay nalalaman ng presidente ng ipinaglalaban ng mga grupo ay laban po sa mga masasamang armadong Muslim hanggang po nagkainitan at nag-escalate ang gera within Mindanao. Sa katotohanan, no naghihirap po ang mga Kristiyano, nasa kamay nila ang titulo ng kanilang mga lupa. Noong nagkataon na kanilang isanla o iloan sa bangko ang kanilang titulo, ay hindi po na-approve after the ocular inspection ng mga representatives ng taga-bangko na kang saan po the occupants are not the real owner of the land. Nung nagkaganon po, lahat ng mga lugar na nagmumula ang land grabbing, ayon po ang inatake ng mga Ilaga na kung saan po ang mga Ilaga na yon ay composed of different municipalities within the province of Cotabato as a whole. Hanggang lumaki na lumaki ang gera, hanggang nakapagdayo ang lahat ng mga grupo ng mga Ilaga, hanggang Lanao Sur, Lanao Norte, Zamboanga at saka Basilan. Nung nagkaganon po, nagrabe na ang harassment na ginagawa ng mga Ilaga laban sa mga identified armed Muslim, ay nagpadala ng mga battalions of armies from Central Luzon at kumpanya ng mga Philippine Constabulary para lang po mapahinto o mamamagitan para ma-neutralize ang gira between Christians and Muslim alike. Hanggang dumating po dito yung pangalan ng mga army na batalyon noon na tinatawag na Barakuda. Ang ginawa ng mga Barakuda noon ay ang pinapag-initan ay ang mga grupo ng mga Kristiyano na kung saan kapag nakaamoy sila ng amoy na may lana, huhulihin ang tao, papakain ang mga botelya o ipalulun o ipaiinom ang laman ng mga botelya para lang po mapahinto. Pero nung nagkaganon,
ang mga nabiktima ng ating mga military noon ay nagiging masasamang loob. Nakapag-isip na ang kanilang paghihirap ay ganun pala ang gawin ng mga sundalo laban sa kanilang ginawa. Hanggang dumami na dumami rin ang naglalaban sa gobyerno natin, pero napahinto. Napahinto yun. Tungkol po sa different Christian leaders within the province of Cotabato na nakipag-usapan ang mga grupo na yan na hihinto ang paglaban sa ating gobyerno. Sir, sangin po sa ano po yung posisyon nyo sa hierarchy ng Ilaga? Sa ngayon po, after my retirement, ako po ang identified at bininyagan noong 2004 ng different Ilagas commander na nabubuhay mula nung nagsimula hanggang sa ngayon as Commander Toothpick po. Kaya ang matinig na pangalan noon ng Commander Toothpick, namatay yun sa Surigao, kasi po yung ginagawa naman noon ni Commander Toothpick ay banditry, nagnanakaw ng hold up, pero ang mga nakukuha niya ng mga nakamkam niya ng mga pera ay binibigay naman sa mga pobre na mga tao na nangangailangan para makakain. Hanggang na-exhume po siya sa Surigao Province at dinala sa Baguntapay ng Cotabato, na kung saan po pinalibing ni former Governor Carlos B. Cahilo ng Cotabato Province. Balik tayo dun sa simula ng Ilaga. May certain incident po ba na nag-udyok talaga at nag-decide kayo na dapat mag-uo na tayo ng grupo natin? May certain incident po ba? Ang first na insidente na nag-ignite talaga ang Ilaga at saka na-organize sa OP po. OP Cotabato na sa ngayon ay OP Maguindanao na. Na ang mga nabiktima at saka minamasaker ay pamilya po ng mga losses. Pilyedo po yun? Losses, opo. Losses na mga pamilya. At saka isang babae na ang pangalan po ay si Commander Ligaya. Commander Ligaya Buko ang apelido, alias Commander Inday, na nasa ngayon po ang kanyang kanang titi, yung kanyang kanang tutoy ay inalis po yon ng mga grupo ng mga armadong Muslim. Ang edad po niya po ay within 7 years old to 9 years old. Nung Excuse ha? Sandali lang po, sir. Rolling. 5, 4, 3, 2, anytime. May Commander Inday po. si Commander Inday po, yon ang isang batang babae na inalisan ng tutoy sa kanyang kanang katawan, na hanggang sa ngayon po buhay na buhay, at ang kanyang pangalan po ay si Commander Ligaya or Commander Inday. Ano po yung full name niya? Ilan ano po yung full name niya? Ligaya po, Ligaya Buko. Ligaya po. At saan po ito? Sa ngayon po, may mag-almost 60 years old na siya. Yung mga lugar o mga probinsya na napuntahan niya noon ay binibisita niya. At inaalagaan pa rin yung mga naiiwan na mga grupo na nagmumula po sa organisasyon ng Ilaga. Sa ngayon, sa alam ko po, nasa Tagum City ata. Balik po tayo din sa organization ng Ilaga. Pwede pong pakisabi yung sino-sino yung Magic 7 na... Yung mga nag-organize noon, nung Magic 7, na active member pa ako ng Philippine Constabulary, ay puro na po namatay. Pero ang mga kanilang mga pangalan
ay former Assemblyman Esteban Doruelo ng Pigkawayan, ex-Vice Governor Nicolas E. De Kenya ng Midsayap, Wenceslao de la Serna ng Alamada, Manuel de la Serna ng Libungan, A.D. Baldonado ng Matalam, Mayor Lemana ng Tulunan, at Mayor Jose Escribano ng Tacorong. Yun po ang mga Christian leaders na nag-organize o nag-udyok sa mga Kristiyano na magkaisa para lang po ipaglalaban ang karapatan ng mga Kristiyano na inaapi ng mga armadong Muslim within the province or within Mindanao. Nung na-organisa po yung Ilaga, may coordination po ba sa military or government units? Opo. Example, during... Opo. Nung na-organize po yung ng Ilaga, ay nagkataon na ang provincial ng Philippine Constabulary, provincial commander ng Philippine Constabulary sa Cotabato ay si Colonel Carlos B. Cahilo na nagiging gobernador po. So, isa po din siya sa member po siya. Nasa likuran lang. Ano po yung mga naalala niyo pong mga famous na encounters do sa Muslims? Ang lahat kasi ng mga pangyayari o engagement ng Ilaga at saka armadong mga Muslim, kapag nakikita po nila na ang kaharap nila ay standing position ng laban, napipilitan po sila na mag-withdraw. Pero bago sila mag-withdraw, testingan muna nila kung totoo ba ang sinasabi na ang mga Ilaga na lumalaban ay standing position. At saka doon po nila napapatunayan na totoong totoo. Kung halimbawa po, mayroon din yung blessing from Malacanang. Sa totoo lang. Pakikwento naman po yung pinapunta po sa Malacanang. Sa totoo, nung nagreklamo si Congressman Salipada Kipindaton ng Cotabato, ay pinatawag po ang mga Christian leaders within the province, lalong-lalo na po si Mayor Nicolas E. De Kenya, Esteban Doruelo, at kasama po ako na nakikinig sa investigasyon sa Malacanang na kung saan ang mga Christian leaders ay pinagbintangan ng mga land grabbers at mga kriminal. Doon po nagsigawan si Mayor De Kenya at saka si Pindaton. At nagiging referee si President Ferdinand E. Marcos na ipahinto ang laban o sigawan sa loob ng Malacanang. Yan tayo, sir. Pakita niyo,